Totoo ba to? Nagtatanong lang tayo, hindi tayo nagbibintang. Nakuha ko lang to kay Bob PH. Oh, sa Facebook, maraming salamat uli. No? Nakakakuha tayo ng mga ganito. One Rider Party List. Oh. Alro Construction and Development Corporation is the construction company represented by the father of One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Mr. Basil Ramon C. Gutierrez. Mag-ama pa kayo? Oh. Hindi ba conflict of interest yan? Kung makapagsalita kayo patungkol sa confidential funds ni BP Sara, hindi ba ka-ipokritohan yan? Kung totoo, hindi po kita pinagbibintangan, pero hinahamon ko po kayo, sabihin nyo kung totoo to o hindi. Sabihin nyo sa taong bayan, hindi sa inyo yung construction company na yan. Kung hindi nga, tinatanong lang natin, sa inyo ba yan o hindi? Sagutin ninyo. Kasi bilyon-bilyon yan ha, yung involved dyan. O magkano ba yan? Tingnan nga natin yung ano ko, yung ang laki na nito ha. Hindi na natin matotal pero ang laki niyan. Di ba? Ito yung mga bata ni Tambaluslos. I'm sure, pumirma to. To One Rider Party List na si Rog Gutierrez. Tapos sa tatay mo pala yung construction company na yan. Di umano. Pero kung ito ay totoo, anong kaplastikan yan? Maniniwala ba ang taong bayan na hindi ito alam ni Tambaluslos? Maniniwala kaya ang taong bayan kung ito'y hindi totoo? So kung anong gagamitin nilang rason? Di ba ganyan na tayo kagahaman? Isa pa, pakita ko rin sa inyo. Yeah. Ito. Representative Dong Gonzales allegedly owns 77% of AD Gonzales Junior Construction, mga junior, and Trading Company Incorporated until 2015 when his share dropped to 25%. His children and sister now hold key position in the company, with his son Aurelio Brens as the majority shareholder and president. Conflict of interest? Di ba isa rin to sa maingay? 623 million pesos. Ayan, nasa ano pa, Inquirer. Totoo ba? Hindi tayo nagbibintang. Pero ito nakalagay, Pampanga lawmaker faces graft case for 612 million worth of projects. Hindi ba totoo itong balita na ito? Peke ba yung sinabi ng Inquirer? Paki-deny po kung hindi totoo. At paki-explain bakit kayo nadadawit. Pero kung totoo to, anong kaplastikan to? Anong kaipokrituhan to? Alam yung conflict of interest yan eh. Kaya hindi po natin tatantanan. Merong dapat managot dito sa flood control projects na ito. Ang tatanga naman kasi,
Ang hindi ko maintindihan, bakit gagawa sila ng korapsyon patungkol pa sa baha? Ang hirap itago niyan, bakit? Halos buwan-buwan meron tayong bagyo. Pagpalpak talaga kayo, sisingiling kayo. Hindi nyo maitatago eh. Bakit pipili kayo ng kukurapan nyo yung baha pa? At kung totoo ito, hindi ba ito alam ng speaker nyo? Tanong, kasabwat ba si speaker nyo rito? Mag-iingay pa rin ba kayo? Ngayong alam na ng taong bayan ang inyong anomalya, mag-iingay pa rin kayo sa pag-iimbestiga sa kakakaparanggot na confidential funds? Kung totoo ito. At kung hindi, gusto namin marinig ang mga sagot ninyo. At ang inyong dahilan kung bakit kayo nadadawit pero hindi naman totoo. Ito pa isa. Yung sinasabi na ni VP Sara na kapartner, partner in crimes nitong si Tambaluslos. Di umano, ang sabi niya, dalawa lang ang may-ari ay ang may hawak ng pera ng taong bayan. Di umano, si Tambaluslot at si Saldico. Kanya daw yung SunWest at ano pa yung isang kumpanya? Hightone Construction. Basahin natin. Ako, Bicol. Billion po ito ha. We are talking of 15 billion flood control projects between them. Ako, Bicol, Representative Elizaldico, founded SunWest Group Holding Company amounting to 10 billion. The parent company of SunWest Incorporated is brother Christopher Co. Magkapatid pa kayo. Former Ako Bicol Congressman co-founded both SunWest and Hightone Construction and Development Corporation. 10 milyon sa'yo at kulang-kulang 5 milyon dun sa kapatid mo. Billion, I'm sorry. We are talking about billions here. Cheap yung milyon. Cheap. Isipin mo yan. Isipin nyo yung pera nyo magkapatid. Sa pamilya nyo pa lang. Buhay na hanggang kaapu-apu-apu-apu-apuhan nyo. Samantalang yung iba, hindi alam saan kukuha ng susunod nilang pagkain. Totoo ba ito? Sa inyo ba yung mga korporasyon na yan, yung mga kumpanyang yan, construction company na yan? Kasi bawal po yan, conflict of interest po yan. Kung hindi ito totoo, gusto naming marinig ang paliwanag ninyo bakit kayo nadadawit. Pero kung totoo ito, dapat makulong tong mga to. Kung totoo ito, hindi maitatanggi na very possible kasabwat dito si Tambaluslos. Ako naniniwala kung iimbestigahan ng maayos to, meron at meron dapat makulong. Because definitely, may nakurap na pera. Kasi substandard yung mga ginamit. Sabi nga ni Magalong, mahinang kalidad. Dapat may makulong dahil hindi natin maitatanggi merong nagnakaw. Ang tanong na lang, hindi na question kung may nanakaw o walang nanakaw. Definitely may nanakaw. Ang tanong na lang, sino yung magnanakaw? Kaya dapat merong makulong. Hindi po pwedeng hindi. Hindi po pwedeng merong makaligtas dito. Hindi po tayo magbibintang kung sino yung mga magnanakaw
Ang gusto lang po natin may makulong dahil definitely may magnanakaw. Ang magdedesisyon po niyan ay yung mga otoridad na may kapangyarihang mag-decide kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung mga buwaya. It's about time umahon ang Pilipinas. Malawakang panloloko po ito. Hindi ito yung barya. Hindi tayo makakaahon kung hindi natin hahabulin 'tong mga ito. Kasi itutuloy nila yan. At kung itutuloy nila yan, kawawa ang mga Pilipino, ubos tayong lahat. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo na i-convince natin na imbestigahan kung sino yung mga magnanakaw. Hindi tayo ulit hindi tayo nagbibintang. Pero dapat mahuli kung sino yung magnanakaw nang hindi ulitin at hindi napamarisan at makaahon tayo. Kasi yung pagkakalubog natin sa baha at pagkakalubog natin sa kahirapan, pagka wala tayong ikinulong, wala tayong naparusahan, wala tayong inimbestigahan, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa baha, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa kahirapan. Kaya nga po, lahat po tayo may responsibilidad. Mapa-vlogger ka o hindi ka mapa-vlogger, let's convince them hanapin yung mga magnanakaw na buwaya.